dito po ginamit yung before the ages began, yung po sa ASB. Yung pong salitang ages, yung po ay chronos, ibig pong sabihin time. So ibig pong sabihin, no, meron na pong inilaang kaligtasan sa mga tao bago pa magsimula ang panahon. Before the beginning of the human time or the material world, no? Nagsimula na po. Nandito lang po. Yung tinatawag na kaligtasan. Sabi po rito, sabi po sa talata ay, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya ay ibinigay sa atin kay Kristo buwan pa ng mga panahon walang hanggan. So ibig sabihin, bago po magsimula yung Genesis 1:1, there is something na hindi po na pinaalam sa atin, hindi pinaalam sa mga unang tao, at pinahayag po doon na mayroong kaligtasan nila bago magsimula ang panahon. Okay? Doon po sa aklat ng unang Efeso Kapitulo 1:4 ay ganito po ang pagkakabanggit. At sabi po ay, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itatag ang sanlibutan upang tayo maging mga banal at mga walang dumi sa harapan niya sa pag-ibig. Sa wikang Ingles ay ganito po ang pagkakabanggit sa King James Version. Sabi po rito, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world. No? Pinili niya tayo bago bago po yung tinatawag na bago itatag ang sanlibutan. So ginamit po yung salitang before the foundation of the world. Pero saan po ba nakalink yung salitang foundation of the world? Doon po sa aklat ng Hebreo Kapitulo 1:10 ay ganito po ang pagkakabanggit. Hebreo 1:10. Saan po nakalink? Anong kahulugan ng salitang before the foundation of the world? Ang sabi po rito, And thou, Lord, in the beginning, hast laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of thy hands. So yung foundation of the world ay nakalink po doon sa in the beginning. So ibig ko sabihin, ang mga tao, tayo po ay pinili na ng Diyos bago pa nalamit ang sanlibutan. So ito po yung ginagamit po ng tinatawag na mga tulig, o yung tinatawag na doktrina. Ano po sa'yo sinasabi nila, meron pong kahit na kapag ikaw chosen people ka, kahit anong gawin mo, kahit magkasala ka, hindi ka napapapahamak. Bakit po? Sapagkat ikaw ay pinili lang bago pa matatag ang sanlibutan. Yun po ay laban po doon sa aklat na sinulat ng Apostol si Pablo, sabi niya na siyang nagnanais na lahat ng tao ay mga ligtas. So mapapansin po natin dito na yung tao ang primary na nais sa isip ng Diyos bago dala ng ang langit. Okay? Kaya nga po, ang sabi po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 1:20, ganito po ang pagkakabanggit. 1:20 po ng unang Pedro, ang sabi po ay ganito, na nakilala nga ng una, bago itatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa iyo. So ano po ang nandoon? Nandoon po yung tao, nandoon ang nakaligtasan, nandoon ang Kristo. Bago pa matatag ang sanlibutan. Okay? At doon po sa verse 12, ang sabi po ay ganito, unang sa aklat po ng iba, itaas lamang po natin ang basa. Ang sabi po sila dito, na ipinahayag sa kanila na hindi sa ganang kanila kung sarili, kundi sa ganang inyo, na pinangasiwaan nila ng mga bagay na ito na ngayon ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Espiritu na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito nila nasa masdan ng mga angel. So, tanong po, sino po? Sabi po dito, who was foreknown indeed before the foundation of the world. So, sino ka nakakalam? At kanino ito pinaalam? Pinaalam ito sa mga angel. Okay? Kaya makikita natin
na bago na lang ng Diyos ang sanlibutan, bago magsimula ang panahon o yung time ng material world o ng temporary world, ito nasa isip na po ng Diyos ang tao. The man's sanctified disposition for salvation was decreed by God before the ages. God effectuated His own purpose from the beginning. So ito po yung sinasabi po ng tinatawag na sinasabi po ng mga tao na nag-hold ng predestination. Na ang mga taong ligtas ay mga taong pinili na ng Diyos bago pa man lalagin ng sanlibutan. Kaya pag ikaw'y predestined sa kaligtasan, kahit anong gawin mo sa ibabaw ng mundo, ligtas ka pa rin. So, ibig sabihin ay hindi ka prone kahit magkasala ka, kahit anong kasalanan gawin mo, ikaw ay ligtas ka pa rin. Bakit niya sapagkat ikaw'y predestined? Hindi po. Ang inihayag po ng Diyos, ang sinilatag ng Diyos bago matatag ng sanlibutan, yung sanctified disposition. Ano po yung sanctified disposition? Yung disposition po, ito po yung mental state po natin at ito po yung ating character. Halimbawa po, pag tayo kayo magpaplano ng isang kumpanya, no? Magpaplano ka ng isang negosyo at sasabihin mo, ay kukuha ko ng pagkatamahala. So ano gagawin po natin? Inilalatag natin yung requirement kung ano ang requirement ng taong kinakailangan kunin mo mamamahala. So hindi mo specific kung sino yung tao. Binibigay lang natin yung qualification ng tao at kung sino yung magpipit doon sa qualification na yun ang ilalagay natin. At yun ang tinatawag na sanctified disposition na kung saan inilagay ng Diyos, inilatag ng Diyos lahat ng requirements para magkaroon ng kaligtasan. Okay? Doon po sa aklat ng Revelation 13 verse 8. No? So meron po tayong before the beginning at meron tayong from the beginning. So nandito po tayo. Ito yung in the beginning. So yung plano ng Diyos niyo, kanyang isinagawa, simula pa po ng lalangin ang sanlibutan. That is from the beginning. Sa Revelation 13 verse 8. Ang sabi po ay ganito. 13 verse 8. At sabi po niya, basahin ko na po sa wikang English. And all that dwell upon the earth shall worship Him, whose name are not written in the book of the Lamb, slain from the foundation of the world. Sa ibang translation po, mababasa po natin, yung pong from the foundation of the world refers to the book of life. Pero pag pinag-aralan po natin yung reconstruction, hindi po siya tumutugma. So dito po sa talatang ito, sa New King James Version at sa iba pa mga sali ng Biblia, at mag-skip po doon sa titawag na Greek text, ang ating Panginoon si Kristo ay pinakilalang namatay back from the beginning of from the foundation. Sa atin po, naniniwala tayo na ang ating Panginoon si Kristo ay namatay noong 33 AD. Naniniwala tayo. Pero ang sabi ng Biblia, ang sabi kong pahayag ni Abdi Apostol Juan, sabi niya, nagpinatay buhat ng sanlibutan. Kaya mapapansin po natin dito, na dito po sa panahon ng paglalalang pa lamang, nandoon na po yung tinatawag natin, ano yun? Yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Nandoon na po yung drops ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At doon po sa aklat ng Revelation chapter 7 verse 17 verse 8. Kumalaman po natin ang basa Revelation chapter 17 verse 8, tayo rin po pagkakabanggit.